Para, magpatayin kami. Pupuntikan naman ito. Yes. Saan kayo punta ng Ilyas? Itatago muna kita sa bahay ng aking kaibigan doon sa Mandaluyong. Tara na, Ilyas. Ibarra, miga ka. Buenos dias, adios ostidos, kay bagal-bagal, kay kupad-kupad, usod pagong. Wala na bang ibang ikabibilis itong bapor? Parang isang dekada na tayong naglalakbay sa sobrang bagal. Kunting tuli naman, kapitan. Paumanhin, Doña Victorina, maaaring sumayad ang bapor sa malawak na palayang iyan. Hay Diyos ko, kung wala lang sana ang Indio dito sa Pilipinas, sa daigdig, ay marahil mabilis ang takbuhan ng bapor. Malas, malas, malas. Wala na talagang magandang lawa dito sa Pilipinas. Doña Victorina, huwag mo masyadong pausupin ang iyong tenga. Baka kumupas ang mga magagandang kolorete sa iyong mukha. Madali lang naman utasin ang suliranin ito. Hindi ko nga alam kung bakit ni isa ay hindi naisip ito. Simple lang naman ang aking mungkahi. Gumawa sana ng bagong kanal na papasukan ng ilog hanggang sa paglabas at pararaanin ito sa Manila. Lilikha ito ng panibagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng kanal at sasarahan ang dating ilog Pasig at iikli ang oras ng paglalakbay. Isang panukalang yangko. Malaking salapi ang gugugulin. At saan naman tayo kukuha ng malaking salapi na ipambabayad sa mga manggagawa? Subalit, ang iyong mungkahi ay maaaring magdulot ng himagsikan. Himagsikan? Haha. Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto nung buuin nila ang piramide? Ang mga Hudyo laban kay Tito, sila ba ay nagkalsa? Ang isang edukadong tao na katulad ninyo ay ganito pala kahina pagdating sa kasaysayan. Ngunit, hindi taga-Ehipto, ni hindi Hudyo inyong kaharap. Isang tigre kung magalit ang mga Pilipino, lalong-lalo na noong sila'y sa pilitang pinagawa. Don Custodio, malayo na ang panahong iyong tinutukoy. Ang Pilipinas ngayon ay iba na sa Pilipinas noon. Paniguradong hindi na sila maghihimagsik kahit pa bigyan natin sila ng maraming trabaho o patawan ng malaking buwis. Naalala ko lang, naikwento ni Padre Salvi na ang bahay at paggamutan sa Los Baños ay naitayo sa ganoong pamamaraan. Alam mo ba ang iyong pinagsasabi? Hindi mo ba? Wala na kung ano-ano pa. Ang nasabi ay nasabi na. At kayo, Padre Sibilia, huwag na ninyong subukang magsalita ng mga kabalbalan. Ano naman ang kabuluhan ninyong mga prayle kung maghihimagsik ang bayan? Siguradong may masamang maidudulot ang mga mungkahi ni Simon, sapagkat hindi niya muna isinangguni sa mga taong matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Kung sa bagay, ikaw naman dun Custodio, ano naman iyong panukala? Kung tutuusin, ay mas mainam pa ang aking mungkahi. Nais kong pag-alagain ng itik ang mga taong nananahan malapit sa ilog. Ang mga itik ay kakain ng suso kasama sa mga buhangin sa ilalim ng lawa, na kung makukuha ay mas mapapalalim pa ang tubig at mas mapabubuti ang takbo ng bapor. Don Custodio, kung marami ang mag-aalaga ng itik, dadami din ang balot. Pweh, nakakasuka, nakakapandire, tabunan na sanang lawa. Ang init naman dito. Oo nga, halo-halo ng amoy natin. Ang baho, magtis muna tayo. O ikaw pala, Basilio. Kumusta na? Ano na ang lagay ni Kapitan Tiago? Eto, nag-aaral pa rin ng medisina. Si Kapitan Tiago, okay lang naman siya. Ngunit ayaw niya nang magpaalaga. Sa totoo nga pinapunta niya ako ng San Diego upang tingnan yung bahay roon.
Pero sa totoo lang gusto niya lang humithit ng apyan. Tunay ngang salot ang apyan. Kilala yan ng mga nununoon subalit hindi ito nagmalabis. Ang apyan ay para sa panggagamot lamang. May iba tayo. Kamusta na ang inyong balak ipatayo ang akademya sa wikang Kastila? Sa aking palagay ay hindi yan maisa sa katuparan. Ay isa sa katuparan po. Sa katunayan, ay hinandugan namin si Padres ere ng 2 kabayong kastanyo at nangako sa amin na makikipagkita sa Kapitan General. Paano na si Padre Sibayla? Maaaring tutol siya sa inyong mga balak. Ano naman kung siya ay sasalungat? Nakasalalay pa rin sa Kapitan General sa Los Baños ang huling desisyon. Walang magagawa si Padre Sibayla kung sasangayon ng Kapitan General. At kung sakaling pinahintulutan ng Kapitan General ang pagpapatayo ng akademya, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Wala na pong dapat alalahanin sa pinansyal na pangangailangan. Mag-aambag ng singkapat ang bawat estudyante. Mayroon na ring maestro at maestra na magtuturo. Si Makaraig naman ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay upang maging bahay paaralan. Sa bagay, hindi man natin mapag-aaralan ang Latin, ay mapag-aaralan naman ang wikang Kastila. Sa pamamagitan nito, malalaman ng buong mundo na tayo ay lumalakad ng paurong. Ito talaga si Kapitan Basilio. Tao lamang sa una. Puro kapintasan ang nakikita sa mga bagay-bagay. Hayaan mo na. Oo nga pala. Anong sabi ng iyong amain tungkol kay Paulita? Tungkol kay Paulita, ayun, pinapangaralan ako tungkol sa pag-aasawa. Akala niya siguro ay agad-agad kaming magpapakasal. Sinabi ko sa kanya na perpekto ang aking iniirog. Maganda, mayaman, ulila na at para bang pakiramdam ko ay nasa langit ako kapag nakikita ko siya. Oh, ba't ka namumula? Kapag umiibig ka nga naman. Sa bagay, sino bang hindi mabighani sa ganda ni Paulita? Kaya lang ay ano, may mali ba sa kanya? Ang tanging pagkakamali lang ni Paulita ay magkaroon ng isang tsahing ubod ng sungit. Palibhas ay matanda na. Kung anong ikinikulay ng mukha ay siya ring ikinaitim na ugali. Alam mo ba, ipinapahanap sa akin ng kanyang tiyahin ang kanyang asawa. At pumayag ka rin naman. May pagkasipsip ka rin ano. Oo naman, basta kay Paulita, kahit sinong mangkukulam, ay kahit si Doña Victorina ay titiisin ko. Nagtago pa naman ang kanyang asawa sa bahay ng aking amain. Kaya ayaw magkipagkita ng aking amain kay Doña Victorina. Anong dahilan bakit lubhang maligaya ang mga batang ito? Senyor Simon, kayo po pala. Kamusta po? Mabuti naman, Basilio. Mabuting mabuti. Teka, sino ba itong mag-isig ng binata na iyong kaibigan? Ngayon ko lamang siya nakita. Senyor Simon, siya nga po pala si Sagani. Isa siyang magaling na makata. Hindi pa po ba kayo nakapunta sa kanyang bayan? Basilio, ang bawat segundo ay mahalaga. Ayaw ko lamang sayangin ang bawat segundo ng aking buhay. Sa bayang, ang mga tao ay walang kakayahang bumili ng alahas. Mawalang galang na po. Bawat segundo nga ay mahalaga, subalit bawat sentimo rin ay lubhang kapaki-pakinabang. Ayaw po naman sayangin ang aming salapi sa pagbili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Magaling, magaling. Bueno, samahan niyo na naman ako uminom nitong serbesa. Ngunit senyor, hindi po kami uminom ni kahit isang patak ng alak. Bakit naman hindi? Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ay sanhi ng kahinaan ng mga tao sa Pilipinas. Sabihin niyo po kay Padre Camora na hindi puro alak ang kanyang inumin upang hindi siya mapagmulan ng mga alimuong. Sabihin niyo rin sa kanya na matamis at naiinom ang tubig, ngunit pumapatay ng apoy. Ito'y nag-aalab kapag uminit at kapag ito'y namuhi at nagiging karagatang minsan lumunog at nagpayanig sa daigdig. Kamangha-mangha. Tama nga si Basilio. Ikaw nga ay isang makata. Pangarap. Basilio. Pangarap. Panaginip. Ang galing mo naman tumugon. Hindi ka man lang nabagabag. Sa totoo lang ay kinatatakutan ko talaga ang taong iyan. Nakakapang hihilakbot. Sa katunayan, Isagani, ang taong nakausap at nakipagdebate sa atin ay natawag na Cardinal Moreno. Kardinal ano? Cardinal Moreno, Eminensya Negra o kamahal-mahalang itim.
Ito ang taguri sa kanya sapagkat siya ay tagapagpayo ng Kapitan General. Padre Polentino, mabuti naman at pinaunlakan mo ang panyaya na kapitan na pumanhi ka rito. Akala ba namin ayaw mo kaming makasama? Hindi naman sa ganoon, Padre. Marami lang akong inasikaso sa ibaba. Senyor Simon, saan ba kayo nanggaling? Sayang naman at hindi niyo nakita ang magagandang tanawin sa ating paglalayag. Doon Custodio, marami na rin akong nasilayang magagandang tanawin. Subalit para sa akin ay mas makabuluhan pa rin yung may mga alamat. Nako, kung alamat lamang ang ating pag-uusapan, ay mayaman na dyan ang Ilupasig. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Sige nga, at ikwento mo sa akin ng gumaan-gaan ang aking pakiramdam. Sinasabi na ang mga lapad na bato na ito ay isang batong buhay. Ayon sa ilan, ito raw ay pinamumugaran ng mga espiritu. Naging puga din ito ng mga tulisan na nanghaharang ng mga bangka. Sus Maria Joseph, nakakatakot, ayoko mapadpad doon. Tiya, alamat lamang iyon. Hindi naman iyon siguro totoo. Bitawan mo na yung braso ni Senior Simon. Ay, pasensya naman. May isa pang alamat. Ang alamat ng yungib ni Doña Jeronima na ikukwento ni Padre Florentino. Ako? Opo, ikaw lang naman sa atin na may alam. Ano po? O siya. May isang binatang nangako magpakasal sa isang dalagang nagangalang Doña Jeronima. Subalit, isang araw, nabalitaan niya na lamang na naging arsobispo ng Maynila ang kaniyang kapitan. Nang siya'y dumako sa arsobispo upang hilingin ang katuparan ng kaniyang pangako, ipinagawa na lamang siya ng arsobispo ng yungib na napapalumutian ng baging. Ano naman ang nangyari kay Doña Jeronima sa yungib? Doon na siya nanirahan, namatay at nilibing. May mga nagsasabing siya raw ang diwata ng yungib. Dahil nakikita ng mga tao na siya'y naghahagis ng pilak na ginagamit sa piging ng ilog. Ikukwento ko naman ang alamat ng buhayang bato. Minsan, may isang insect na di binanyagan ang dumaan sa tapat ng isang simbahan. Walang ano-ano, isang demonyo ang nag-anyong buhaya ang nagpalubog sa kanyang bangka upang siya hilain sa impyerno. Humingi siya ng tulong kay San Nicolas. Sa isang iglap, naging bato ang buhaya. Nako, nakaririmarim, ayokong hilain ang buhaya. Tiya, ano ba? Nakakahiya. Maalala ko lang, batid ba ninyo kung saan napatay ang isang nangangalang Guevara, Navarra, or Ibarra? Tumingin kayo roon! Kay Simon? Hindi kay Senyor Simon. Sa dakong iyon. Sinasabing si Ibarra ay tumalon sa tubig at nang makita niyang pinaliligiran na siya, sumisid siya sa ilalim. At sa tuwing lumilitaw ang kanyang ulo upang huminga, ay pinauulanan siya ng bala. Sa Dakuroy, hindi na siya nakita. May nakakitang naging kulay dugo ang tubig. Ngayon, ang 13 taon ng pangyayari. Kapag-kapag. Kung gayon, ang kanyang bangkay Ay kasama ng bangkay ng kanyang ama. Hindi ba isa siyang filibustero? Kapag pilibustero talaga, hindi nagbabayad ng marangal na libing. yan ay matatawag na murang libing, Padre Camura. Senior Simon, ano nangyari sa inyo? Bakit tila kayo'y natulala? Pasensyahan niyo na. Ako'y nahihilo lamang. Paulita, kunin mo ang gamot at ibigay mo kay Senyor Simon. Tiya, nakalimutan yata natin yung gamot sa pagkahilo. Hindi na bali. Pagpapahinga ko na lang muna ito. Alam mo, kuya, gusto ko ring makapag-aral sa Maynila katulad mo. Pero hindi naman sapat ang kinikita ni ama sa kanyang mga ani. Kaya mo ba gustong magpag-aral upang mapantayan mo ang narating ng iyong katipang si Basilio? Siyempre, isa na yun. Gusto ko ring maging karapat-dapat na babae para sa kanya. At isa pa, nais ko ring makatulong kay ama, sa'yo at kay lolo. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga Umaga rin, rin, ama. Ama.
mukhang marami-rami ang iyong naani. Oo nga, Ama. Paniguradong malaki ang iyong kikitain kapag iyan ay iyong binenta sa merkado. Marami nga ang aking ani, subalit napakalaking buwis naman ang sinisingil ng mga praile. Ipagpalagay mo na lamang na lumaki ang buaya at dumating ang kamag-anak upang lamunin ang pera na iyong pinaghirapan. Pero ama, sila'y sumusobra na. Kinakailangan kong pangalagaan kung ano ang pinaghihirapan ko. Anak, magtimpi ka. Wala kang magagawa kung lalabanan mo sila. Magandang araw, Telesforo. Anong maganda sa araw? Ano nga bang kailangan ninyo? Naparito kami para singilin ang iyong buwis. Ang iyong buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit napakalaking halaga naman iyon. Kung hindi ka magbabayad, ay palilinang namin sa ibang lupain. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi ninyo alam, ako ang nagsikap at nag-alay ng pawis at dugo upang magtanim at mag-ani, kaya ako lamang at ang aking pamilya ang may karapatan dito. Wala nang iba pa. Subalit, hindi mo pagmamayari ang lupain. Ito'y pagmamayari ng korporasyon. Pagmamayari? May katibayan ba kayo? Pakita ninyo ngayon din. May katibayan kami. Nasaan? Pakita ninyo. Hindi mo na kailangan makita. Basta't magbayad ka na lamang ng iyong buwis. Huminahon lamang po tayo. Ako na lamang ang magbabayad ng buwis. Huwag kang mangialam, Juliana. Huwag ninyo akong lokohin. Hindi ako magbabayad ni 5 hanggat wala kayong katibayan. Handa akong dumalo sa usaping may paglaban lamang ang karapatan namin. Hindi ako papayag na kami inyong abusuhin. Estupido! Kunin ang anak na lalaki at gawing sundalo! Huwag ang aking anak! Huli! Ama! Huwag! Sinasabi ko sa iyo, Telesforo, huwag mo kami kakalabanin. Kung gusto mo mabawi ang iyong anak, sundin mo ang aming pinag-uutos. Dalis! Anak, tama na! Ama, paano na si Kuya? Uli, huwag kang mag-alala. Mababawi natin siya. Apo, saan ka pupunta? Magpapatulong po ako kay Mana Bali upang makalikom ang salaping papantubos kay Tano. Magandang araw, Tata Selo. Anong huli? Mayroon akong kakilalang magpapahiram sa iyo ng pera upang matubos mo ang iyong ama. Sige, tara na ho. Lolo, dito muna kayo ha. Panigurado pagbalik ko, matutubos na natin si Tanong. Mag-ingat ka, Apo. Tao po. Magandang gabi po, Hermana Pensyang. Huli, ito ang sinasabi ko na makakatulong sa iyo. Magandang gabi. Tuloy muna kayo. Ano ang kailangan mo? Ako po si Juliana, huli na lang po. Wala akong pakialam kung ano ang iyong pangalan. Ang tanong ko, ano ang pangalan mo? Kailangan ko lamang ng kaunting salapi. Kailangan ko kasi mabawi ang aking ama sa mga tulisan. Anak ka pala ni Telesforo. Sandali lamang. Narito ang salapi. Maraming salamat po, Hermana Pensyang. Pangako, babayaran ko po ito kaagad. Huwag kang mag-alala, Huli. Madali lamang iyang bayaran. Mababayaran mo lang iyan kapag pumapayag kang maging alila at utusan sa aking bahay. Ganoon po ba? Ngunit ang aking ingkong ay matanda na. Kaya... Sige, madali lang naman akong kausap. Akin ang salapi kung hindi ka pumapayag. Payag po si Holy Hermana Pensyang. Magsimula ka, Huli, bukas sa araw ng Pasko. Maliwanag? Opo, marami pong salamat.
Maligayang Pasko, Ina. Ina, malayong malayo na po ako sa Basilio, 13 taon nang nakakaraan. Ina, hindi na po ako madungis. Ina, marangal na po ang aking buhay. Nakilala ko po si Kapitan Tiago at pinag-aral ako ng medisina. Pero Ina, ang pagmamahal ko sa inyo ni Crispin hindi pa rin nagbabago. Mahal na mahal ko po kayo. Ina, sana andito kayo sa aking tabi upang makita niyo ang inyong anak na naabot na kanyang mga minimithi. Paparito na po ako. Maligayang Pasko po. Ano yun? Siya nga ba? Siya nga ba yung taong tumulong sa akin na may libing si Ina? Anak ng puto, huwag po kayong matakot. Sino ka ba? 13 taon na po ang nakaraan ng ako inyong tulungan na mailibing si Ina. Ikaliligaya ko po kung kayo naman ang aking matulungan. Sino ba ako sa inakala mo? Isang taong para sa akin ay dakila. Isang taong inakala ng lahat ay patay na. Crisostomo. Basilio, nakabatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Maaari kitang pasalangin at ibintang ito sa mga tulisan. Subalit, hayaan kitang mabuhay. Naway di ko pagsisisihan ito. Umilis ako sa ating bayang sinilangan. Nagpayaman, nagbalat kayo. Malapit ko na sana makamit ang aking mga mithiin. Subalit kayong mga kabataan, hinayaan ninyo ang inyong sariling isip na lasunin ng kasuklam-suklam na pamahalaang Espanya. Ano pong ibig niyong sabihin, Senyor Simon? Hinayaan ninyo ang inyong sariling alilain at alipinin ng mga Kastila. Para kayong mga asong habol ng habol sa isang pirasong buto na ayaw naman ipagkaloob sa inyo. Ano ba ang inyong hangarin sa pagtuturo ng wikang Kastila? Nadagdagan lamang ang wika ng ating bayan upang lalo kayong di magkaintindihan. Naku, Senyor, dyan po kayo nagkakamali. Sa pamamagitan ng wikang Kastila ay mapapalabi tayo sa pamahalaan. At ano ang gagawin ninyo? Patayin ang inyong sariling katangian upang tuluyang ipailalim ang pag-iisip sa pag-iisip ng iba. Magtulungan tayo, Basilio. Pareho tayong inapi at nilalipusta sa ating bayan. Pareho tayong may gustong pagbayarin. Magiganti tayo. Hindi na mabubuhay ng paghihiganti ang aking ina at ang aking kapatid. Ano ang aking mapapala kung ako'y maghihiganti? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maamo ang isang tao. Walang mga api kung walang magpapapi. Katulad mo rin ako noon. Ngunit tingnan mo ang aking sinapit. Liligpit ka rin nila sa oras na maaari ka ng ligpit. Tutulungan po kita, Senyor, sa lahat ng pamamaraan maliban sa inyong iniisip. Lubhang delikado po ito. Ang gusto ko lamang ay mabuhay ng tahimik at payapa. Sa una mo lamang yan masasabi, Basilio. Subalit kapag naranasan mo na ang lahat ng mapapal na aking naranasan, ay babalik at babalik ka rin sa atin. At kung sakali man na magbago ang isip mo, hanapin mo lang ako sa aking tahanan doon sa school pa. Opo, Senyor Simon. Alis na po ako. Urban Hill. E del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba naman iyan, Huli? Ni mag-antanda ay hindi marunong. Pasensya na po. Pasensya? Ay, nako. Ulitin mo lang mabilis ang sasabihin ko. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan? Nakakailang ulit na tayo, ha?
Pasensya na po, Hermana. Hindi po kasi ito na ituro ng aming ama ng mga bata pa kami. Ayan, kaya puro kamalasan ang dumarating sa inyong buhay dahil hindi ko tinuruan ng dasal. Kasalanan ng inyong pamilya kung walang pananalig sa Diyos. Mabuti na lamang ay kinuha ng mga tulisan si Talas nang sa gayon matuto kayo sa inyong mga kasalanan. Paumanhin po ulit, Hermana. Pangako, mag-aaral na po ako ng pagdarasal. Abad dapat lang. Hermana, maaari ko po bang dalawin ang aking ingkong? Kawawa naman kasi siya roon, siya lang mag-isa. Kahit kaunting oras lamang po. Tigil-tigilan mo nga ako sa mga pasakali mo. Ang tanging mo lamang gawin ay ang pagsilbihan at mag-aral ng pagdarasal. Maliwanag. Pero Hermana, ano po kasi? Hermana Penchang! Hermana Penchang! Hermana Penchang, may balita ako. Ano naman iyon? Si Basilio. Luluwas siya ng Maynila upang tubusin si Huli. Ano? Talaga ho? Babalikan ako ni Basilio? Pumasok ka sa loob. Hermana Penchang, kasintahan ko po si Basilio. Kailangan naming magkita. Kukunin ka lamang ng demonyong nagbalat kayong estudyante. Huli, gusto kita iligtas sa kasalanan. Buo na ang aking desisyon. Hindi ka maaaring makipagkita kay Basilio. Teka, Simon ba yun? Ano kaya ang ginawa niya rito? Telesporo! Magandang araw, kaibigan. Kayo po pala, Senyor Simon. Ano pong sa atin? Maaari ba na ako ay tumuloy dito sa iyong tahanan ng isang gabi at dalawang araw? Sapagkat ang iyong tahanan ang pinakamalaki sa nayon. Maaari po, Senyor Simon. Subalit, paano kung may mga tulisan nagmamanman? Maaari kayong mapaha. Map. Huwag kang mag-alala, Tales. Patay itong revolver na ito para sa kanila. Magandang araw, Senyor Simon. Magandang araw. Magandang araw. Naku, ang ganda ng mga alahas. Sinang, ano ba? Talagang napakaganda ng mga alahas. Gusto ko pa namang bumili ng singsing para sa Birhen ng Antipolo. Teka, nasaan nga pala si Huli? Ayun, iniwan ko sa bahay. Napakatonta talaga. 50 beses nang binasa ang mga aklat ng pagdarasal, subalit ni isa ay wala pa rin isa sa una. Television ko. Naku, hayaan mo na. Senyor Simon, ano-ano bang mga alahas ang mayroon ka? Ay naku, kung hindi nyo na itatanong, mga prestiyosong alahas ito. Narito ang kolyar ni Cleopatra, gintong singsing ni Sila, at mga singsing ng mga Ginoo at senador na taga-Roma. Talagang ang gaganda. Sinang, umayos ka. Ano naman ang mga hikaw at singsing na ito? Ito ang mga singsing na galing kay Prinsesa Lambale at hikaw ng dama ni Prinsesa Antonia. Wala akong naiintindihan. Pero siguro'y mamahali ng mga alahas na ito. Senyor Simon, magkano mang hikaw na ito? Iaalay ko sana sa Birhen ng Antipolo baka sakaling may sama ang aking pangalan sa kanyang mga himala at umakyat ako sa kanya. 3,000 piso, Hermana. Sus Marinas. Mga kaibigan, ang kahong ito ay tulad ng isang manggagamot. Taglay nito ang buhay at kamatayan. Lunas at lason. Isang dagot lang ng mga hiyas sa loob nito ay maaari kong lunurin ang mga tao sa Pilipinas. Tumatanggap din ako ng mga lumang alahas upang palitan ng salapi. Kabesa, bakit hindi mo ipagbili ang Agnos ni Huli? Total kailangan mo ng pera, hindi po ba? Agnos, paniguradong malaking halaga yan. Napakagandang Agnos po iyon, senyor. Magdanda ang kalumiti at iyon ay nanggaling sa aking kaibigan na nagmongha. Isasangguni ko muna kay Huli bago ko ibenta. Senyor, alis muna ako. Babalik lang ako kagad.
Pagpaumanhin ninyo, Senyor Simon, na kayo'y aking pagnakawan sa sarili kong tahanan. Kailangan ko ang sandata sapagkat sasama na ako sa mga tulisan. Kapalit ng baril ang agnos sa ibig ninyo. Bumalik na ba kaya si Kabisang Talis? Teka, saan ang aking revolver? Sa wakas, natagpuan ko na rin ang aking hinahanap. Kamura, parang matatalo ka na ha. Inyales. Panalo na, naipatalo pa. Napakawalang kwenta talaga kalaro ni Florentino at Irene. Simon, halika't samahan mo muna ako sa paglalaro ng baraha. Total, kalahating oras pa bago man ang halian. Pag-usapan muna natin ang mga bagay na kailangan pagdesisyonan. Ang pagbubukas ng akademya ng wika ng Kastila. Ang kahilingan nito ng mga kabataan ay mapangahas at nag-aangad na saklawan ng kapangyarihan ng mga praile. Maging ako, masaya ngayon sa'yo, Padre Florentino. Tutulin ako sa magpapatayo ng paralang iyan. Walang karapatang matuto ng wikang Kastila ang mga Indio. Kapag natutunan nila ang ating wika, nangangatwiran sila. At maging kalaban nila ang Diyos at ang pamalaan. Maaring mapahiya ang mga praile. At sa aming pabagsak, ang pamahalaan naman ang sumunod. Hindi dapat ipatayo ang paralang iyon. Remake, hindi niyo ba alam na narito pa ako? Stupido. Roga, magandang hapon, kaibigan. Magandang hapon, Simon. Meron sana akong gusto ipakiusap sa'yo. Kung maaari lang. Ganun mo ba, Siguro Simon? Puno tayo mag-usap. May pakaisan ako sa'yo, Roga. Senyor Simon, yung 3 bilyante na inutang ko mula sa iyo, hanggang ngayon hindi pa rin ako binabayaran ng taong pinautang ko rin. Hindi yan ang pakay ko kung bakit ako nagparito, Roga. Ano po iyon? Nais ko sanang itago ang aking mga armas sa iyong bahay. Mga baril at pulbura. Yun lamang po pala. Ano? Mga balin? Ngunit Don Simon, ako'y natatakot baka Quiroga mahuli. Hindi ka mapapalo, Roga. Ako ang bahala sa'yo. Kakasigurado ko yan. Ngunit, Senyor Simon, Quiroga, di ba may utang ka pang 9,000 sa akin? Gagawin ko na lamang itong 7,000 kung ikaw ay papayag sa akin pag-iusap. sige, Senyor Simon. Total, Quiroga, wala kang bayad. Ito ay isang kasunduan, Quiroga. Sana maasahan kita. Makakaasa kayo, Senyor Simon. Mahal ko? Pipay, bakit ka narito? Ano kailangan mo? Bakit? Parang malalim ang iniisip mo. May problema ba? Sumangguni ako kay Ginoong Pasta para sa pagpapatayo ng akademiya. Pero mas lalong gumulo. Di ko alam kung anong desisyon ang bibitawan ko. Huwag mo nang isipin yan. Magsaya tayo. Total, tayong dalawa lang naman na nandito eh. Tayong dalawa. Pipay, wag dito. Baka may mga data sa atin. Sige na, mahal ko. Kahit ngayon lang. Alam kong marami kang problema. Hayaan mo, haligayahin kita. Sige na nga. Pero, ngayon lang ka. Sandali lang. Ha? Ano ba naman iyan? Mahal ko. Alam mo, yung tiyahin ko. Namatay siya kahapon. Kailangan namin ng pera pang palibing. Ano? Kamamatay lang na tiyahin mo noong nakaraang linggo ah. Ay, ano pala mahal ko? Yung anak pala ng tiyahin ko. Pero 3 taon nang patay ang anak ng tiyahin mo ah.
Ay, yung ano pala mahal ko, yung pinsan ng anak ng bayaw ng tiyahin ko. Sige na, mahal ko, kahit 25 piso lang. Pagkatapos nito, papaligayahin kita. Ito, 1,000. Salamat, mahal ko! Pipay! Hoy! Tignan mo to. Binitin pa ako. Pera lang ata habol sa akin eh. Paano na ako? Artes y Oficios. Narito lamang pala ang aking hinahanap. Ngayon buo na ang aking pasya. Eureka! 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 Kapitan Tiago, parang awa nyo na. Kumain na kayo ng inyong hapunan. Kahit isang sigop lang ng sabaw. Senyor Simon, kayo po pala. Basilio, kamusta ang lagay ng may sakit? Eto, mahina ng kanyang pulso at kanyang puso. Ganun ba? Hindi na rin kumakain si Kapitan Tiago. Kaawa-awa. Ano na ba ang lagay ng kanyang kalusugan? Kumalat na ang lason sa kanyang buong katawan. Anamang oras ay maaari na siyang mamatay. Kaya ng Pilipinas. Ilang gabi na siyang gumigising na walang nakikitang ilaw. Umiiyak at ako'y minumura. Inakala niya siya'y aking binulag. Wala nga pinagkaiba sa pamahalaan. Basilio, makinig ka. Bawat segundo ay mahalaga. Di mo dapat sayangin. Ni hindi mo man lang binubuklat ang aklat na ibinigay ko sa iyo. Wala kang awa sa iyong bayan. Pero senyor, wala nang pero. Sa loob ng isang oras, magsisimula na ang magsikang hindi nila malilimutan. Naparito ako upang ihandog sa iyo ang iyong kamatayan o kinabukasan. Kamatayan o kinabukasan? Magpasya ka. Narito ako upang ikailigtas. Alang-alang sa nakaraang nag-uugnay sa atin. Ano naman ang kailangan kong gawin? Makinig ka. Ako ang mamumuno sa iyong magsikang ito. Pamumunuan mo ang pangkat nalulusob sa Santa Clara. Upang kunin ang isang taong malapit sa puso sa atin ni Kapitan Tiago, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas at isang paghihimagsik lamang ang naisip ko paraan. Huli na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Ano ang ibig mong sabihin? Patay na siya. Kasinungalingan! Isa kang duwag. Walang makakapigil sa akin upang siya ay iligtas. Ngayong gabi, bukas, ikaw ay patay. Huli na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Ilang araw nang may sakit si Maria Clara. Ako'y dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Heto ang sulat na ibinigay ni Padre Irene kay Kapitan Tiago. Magdamag na umiiyak si Kapitan Tiago at hinahalikan ang larawan ni Maria Clara. Itinugtog na kanina ang kanyang agonyas. Patay na. Ang aking mahal ay patay na. Namatay na hindi ko man lamang nakikita o nayayakap. Namatay siya na hindi man lamang alam na ako ay buhay pa para sa kanya. Maria Clara. Tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi. Mahal ko ang Crisostomo. 7 taon na ang lumipas mula ng iyong pag-isa. At ang iyong pangako, babalik ako at magpapakasal tayo, ay nanatiling sariwa sa aking alaala. Ngunit ang aking paghihintay ay nauwi sa pagkadismay. Ang pag-ibig ay hindi lang ang pag-asa. Ito'y pagkilos at tutulungan. Pareho tayong magkulong, ikaw sa pagkilos at ako sa labis na pagtitiwala.
Bago ko tuluyan palayain ang aking puso, isinusulat ko ito upang ipaalala ang aking pagmamahal. Kahit na sa huling sandali, nagsusuntay pa rin ako. Patawarin mo ako sa pagsahayan sa aking ama at sa aking pagsuko. Habang pinabasa mo ito, patuloy na ako sa altar. Tinutupad ang pangako sa iba, ngunit hindi sa'yo. Patawarin mo ang aking kahinaan. Palayain mo na ang iyong sarili. Mahal na mahal kita. Patuloy na nagmamahal, Maria Clara. Paulita, mabutit dumating ka. Akala ko'y tuluyan mo na akong iiwan. Ikaw, binata, nakita mo na ba ang aking asawa? Nasaan siya? Hindi ko po alam. Wala po akong balita. Kapag nakita mo ang Judas na yon, sabihan mo na tatawag ako ng Guardia Civil. Buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Sige po, masusunod. Maiba nga tayo. Ano ang masasabi mo kay Juanito Pilaes? Ay, Diyos ko po, nakaririmarim ang pag-uugali. Anong sinasabi mo? Ang ibig ko pong sabihin ay maginoo, makisig, matipuno ang pangangatawan at magalang. Ay, tamang-tama ang iyong sinabi. Juanito, halika nga rito, dali! Paulita, Huwag mo akong kausapin. galit ka pa ba, mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako. Ano yung mga sinasabi mo? Ano yung tungkol sa babaeng Francis, ha? Ikaw pa talaga ang galit. Eh bakit kayo magkasama ni Juanito kagabi? Pinagtatasan mo ba ako ng boses? Hindi. Ang ibig kong sabihin, bakit si Juanito? Akala ko ba ako ang gusto mo makasama? At saka, nasabing ko lang iyon dahil naninigbuho ang aking damdamin. Paulita, alam mo namang ikaw lamang aking sinisinta. Pakiusap, patawarin mo na ako. Di ko talagang gusto isama si Juanito. Si Tia lamang ang may gusto kasama si Juanito at isama ako. At isa pa, si Tia talaga ang may gusto kay Juanito. Paulita, alam mo naman sa simula pa lamang na ikaw ang aking lingkod. Ikaw ang nais lamang titigan ng aking mga mata at palaging laman ng aking mga panaginip. Simula nung ikay aking makilala, ibinuhos ko ang lahat ng aking pagmamahal na dati alay ko lamang sa bayan. Darating ang araw na ang Pilipinas ay lalaya at ilipad na parang lawin sa himpapawid. At pagdating ng mga panahong iyon, saka lamang mabubuo ang ating kaligayahan, ang ating mga pangarap. Pangarap? Mga pangarap, sabi sa akin ni Tia tuloy na marami raw kayong away. Marami nga kaming mga kaaway, supalit kung na rin ang katulad mo, siguradong makakamit namin ang aming mga adikain. Paano kung wala naman kayong magala? Isang karangalan mo kung isang kapitang katulad mo sa bayan. At isa namang paraiso ang makapiling ang isang tulad mo, Paulita. Paulita, ano ba yan? Gabi na. Tayo ay uuwi na at baka ikaw ay sipunin. Sandali lamang, Tia. Masaya akong magkasama tayo muli sa ganit paalam. Hahanap ulit ako ng panahon upang tayo muli magkausap. Sige, ako rin ay aalis na. Paalam. Oh, Juanito! Ba't namumutla ka? Wala! Uy, Wala! Hindi ako kasali sa akademya! ano ba pinagsasabi mo? Hindi ako nakikilala sa samahan! Basilio! Teka, ano ito? Lahat ng kasapi sa akademya ay ikukulong. Sila Tadio at iba pa ay kinulong na kanina. Teka lamang, hindi Huwag mo kang kawaring magpapahiglas. Basilio! Hoy, nabalitaan niyo ba ang nangyari kay Basilio? Ay, kawawang bata. Bali-balitan, pinatawag siya ng parusa. Marahil ngayon ay patay na siya. Pinarusahan ng Diyos. Parusa ng Diyos sa pagkakabilanggo kay Basilio sapagkat hindi siya marunong mag-antanda at magdasal. Nakulong na nga si Basilio. Ibig sabihin ay kasapi siya doon. Siguradong puro nalapi ang kanyang katawan. Ano? Ikinulong si Basilio? Ikinulong ang aking katipan? Ikinulong? Huli! Kumuha kayo ng tubig! Magmadali! Huli! Sus Mariosep! Huli! Si Basilio! Kumanahon ka. Si Basilio nakulong! Papahinga Si ka Basilio. muna. Makakalaya rin siya. Maraming salamat, Hermana Bali. Subalit paano ko matutulungan si Basilio upang siya makalaya? Mayroon akong kilala. Sino? Si Padre Camora. Matutulungan kanya.
Ayoko. Natatakot ako sa kanya. Nang mapunta ako sa kumbento, kakaiba ang kanyang mga titig sa akin. Kasama mo ako. Walang mangyayaring masama sa iyo. Kahit sino, huwag lamang siya. Huli, wala nang ibang paraan. Kahit anong oras ay maaring bitayin si Basilio. Hahayaan mo lamang bang mamatay ang iyong katipan? Hermana Bali, ayoko na. Umuwi na tayo. Huli, narito na tayo. Tara na. Magandang araw, Padre Camora. Ikaw pala, Hermana. Ano ang sa atin? Nais po kayong kausapin, Huli. May nais siyang ipakiusap. Ay, ganun ba? Sige, hayaan mo muna kaming dalawang makapag-usap. Hermana. Narito lang ako sa labas. Sige na. Ano ang iyong kailangan? Hihingi po sana ako ng tulong. Kung makalaya sa Basilio. Naku, iya. Mahirap ang iyong hinihingi. Kalaban ng pamalaan ng katulad ni Basilio. Papayag lamang ako kung gagawin mo ang pag-iipos ko. Ano yun? Mahalay! Maitim ang muli! Hindi ko gagawin ang pinapagawa mo! Huwag ka nang pumalag! Di ba gusto mo palaya si Basilio sa kulungan? Huli! Padre Camora, wag! Wag! Huli! Anong nangyayari? Huli! Napakawalang hiya mo! Alagad ka pa naman, Diyos! Manahimik ka! Hermana Bali! Huli! Di ka makakatakas! Huli! Di ka makakatakas! Basilio! Basilio! Ano nangyari sa iyo? Bakit ganyan yung itsura? Isa akong masamang anak. Hindi ko man lang naipaghiganti ang pagkamatay ng aking kapatid at ang paghihirap ng aking ina. Ngayon, handa na akong gantihan ng kasamaan ang mga gumawa ng masama sa amin. Ako ay nakalaan upang kayo ay pagsilbihan kasama ang mga kapwa sa Wimpalad. Halika, upo ka man, Basilio. Magtatagumpay na sana ako sa unang musika. Subalit, ako noon ay umiibig pa ka na Clara. Ngayon, na siya ay pumanaw na. Hindi na ako mag-atubili. Paghiganti at ibaon sa lukay ang lahat ng tampalasa. Nagdala ng pigati sa aking buhay. Lahat ng inabuso, binaboy ang aking ama. Ang iyong kapatid na si Crispin at ina na si Sisa. Ang matalik kong kaibigan si Elias, si Huli, at lalong-lalo na si Maria Clara. Lahat sila ay paghiganti ko. Eto, pagmasdan mo. Ano naman po yan? Ito ang maghuhudyat ng pagsisimula ng madugong magsika. Bukas, may magaganap na pili. Ito ay dadaluhan ng maraming marunungis na tao. Lalagay ang lamparang ito sa gitna ng kapag. Kapag lumamlam ang liwanag, tataas nila ang mitsa na magpapagalaw ng mekanismo sa loob na magpapasabog ng dinamita. Nitroglycerina? Dinamita? Walang buhay na dapat itira. Lahat ng dumi ay dapat linisin. Hindi lamang ito basta-bastang nitroglycerina. Ito ay likha ng lahat ng puot na kinkin
at doon kami nito. Kung ganun ay hindi nyo na ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok, ay lalabas rin ng mga alteryero at kinasundo ko noon. Pupunta ang lahat sa kinaroroonan ni Kabisang Tales sa Santa Mesa. Sabay-sabay na susugod ang lahat at magkakagulo. Ang mga mamamayan ay nanaisin na rin lumaban. Ikaw mamumuno sa iba. Dahil mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang baril at ang pulbura. Kami naman ni Kabisang Tales ay susubukang aagawin ang tulay. Mamamatay ang lahat ng mahihina at ang lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit yung mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng Indio, Mistiso, Intsik, Kastilang Duwag. Kailangan magsimula muli. Mula sa mga dugong dadanak ay sisibol ang panibagong lipunan. Ang panibagong lahi na kahit kailanman ay hindi na magpapago. Subalit, ano naman ang sasabihin ng daigdig sa ganitong mga pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak. Tulad ng pagpalakpak ng Europa nang patayin nila ang awang-awang ng Amerika sa Indio. Kung sa bagay, ano naman sa akin kung pumalakpak sa akin ang daigdig o hindi? Kung ang daigdig ay hindi man lang kayang tumingin sa mga api at mahihirap. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko marinig sa iyo kasi tama lang talaga na ikaw ang nagpili. Sa ganap na alas 10 ng gabi, magtungo ka sa simbahan ng San Sebastian para sa huling tagubilin. Sa ganap na alas 9 naman, ay dapat na kayo lumayo. Malayong malayo sa nalog. Hihintayin kita kasi Hanggang mamaya. Ngayon na palang kasal ni Paulita kay Juanito. Kawawang isa gani ipinagpalit ng katipan dahil lamang sa nabilanggo. Kahit naman ako, hindi pa pakasal sa atin. Kahit ilang buwan at gumawa ng karumal-dumal na pangyayari sa bayan. Ayun na pala si Doña Victorina at Paulita. Tara makisuyo tayo. Ang ganda-ganda talaga ng aking pamangkin. Manang-mana sa tiyahin. Magnifico. Salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tipon-tipon tayo ngayon upang saksihan ang pinakamahalagang araw ni Juanito Pelais at Paulita Gomez. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang kabiyak at pinangakong kayo ay magsasama sa hirap at ginawa habang buhay hanggang kamatayan? Opo, Padre. Ikaw naman, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang kabiyak at pinangako kayo ay magsasama sa hirap at ginawa habang buhay hanggang kamatayan? Ngayon, kayo Juanito Pelais at Paulita Gomez ay kasal na. Palain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay ang bagong kasal. Magandang hapon. Magandang hapon. Tuloy lamang kayo. Narito na ang bagong kasal. Magandang hapon dun, Kustudio. Mabuti ay pinaunlakan mo ang aming paanyaya. Siyempre naman, Doña Victorina, hindi ko palalampasin ang sandaling ito. Alam mo naman na kung nasaan ang granding piging ay naroon ako.
Magandang hapon mga padre. Magandang hapon. Magandang hapon. Alam mo, gabi, Mabuhay ang bagong kasal! Don Simon, mabuti at nakarating kayo. Binabati ko kayo, Paulita. Ito ang handog kong lampara. Naku, nag-abala ka pa. Napakagandang lampara naman ito. Maraming salamat po. Bakit hindi mo ilagay ang lampara sa gitna ng kapagkainan? Mabuti pa nga, sayang naman nakagandahan. Juanito, nais ko pa sana magtagal. Subalit, meron pa akong kikitain na kliyente. Bibili raw ng alahas. Kinakailangan ko pang katagpi. Ganun po ba? Sige po, salamat sa pagpapaunlak sa aming invitation. Ano ang papel na ito? Ano ang ibig sabihin nito? Manny, Cecil, Paris, Crisostomo Ibarra. Si Ibarra? Buhay si Ibarra? Ha? Sino si Crisostomo Ibarra? Isang pilibusterong matagal ng patay. Ito'y masamang biro. Hindi kaya minumulto niya tayo? Hayaang magbayad ang mga mabubuti, kasama ang mga masasama. Hindi ako magsusumbong. Alagad ako ni Simon. Ngunit, hindi ako masamang tao. Kailangan ko silang iligtas. Bawal kang pumasok dito. Tingnan mo yung suot at sura mo. Kailangan lang. Nanganib ang kanilang mga buhay. Nakainom ka ba? Sabing hindi pwede. Basilio, si Escolta, magmadali. Mas hindi na ang lampara. Silani, anong ginagawa mo dito? Halika na. Lumayo na tayo sa bahay na iyan. Bakit naman ako lalayo? Gusto mo pa bang mabuhay? May lampara sa loob ng bahay na may dinamita. At kapag iyon ay sumabog, lahat tayo ay mamamatay. Hayaan mo muna akong makita siya kahit suling sandali. Bukas ay iba na siya. Sinabi ko na ang dapat mo sabihin. Kundi Salvi, kilala mo ba ang lagda ng iyong kaibigan? Totoo nga. Siya nga. Ang lagdang ito ay kay Crisostomo mismo. Hindi kaya ay papatayin tayong lahat ngayon? Pati Rene, nawawala ang ilaw ng lampara. Itaas ang mitsa. Isang malaking kabiguan ang aking nagawa. Hindi ko man lamang sila na pagiganti. At hindi na isa katuparan ng lahat ng aking pinaplano. Mas mabuti pang magpakamatay na lang. Ginong Simon! Ano nangyari sa'yo? Mahirapan ka po ba, Ginong Simon? Kaunti lamang po. Subalit, kakaunti na lang din ang aking oras. At mamamatay na ako. Diyos ko! Anong ginawa ninyo sa inyong sarili? Padre Florentino, wala nang lunas sa aking lasong na ininom. May paraan pa. Hanap ako ng lunas. Padre Florentino, nagagsaya naman kayo ng oras. Mamamatay lamang din ako kasama ng aking lihim.
Anong lihim? Ginoong Simon. Ako si Crisostomo Ibarra. 13 taon na nakalipas na ako'y bumalik galing sa Europa. Dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Bumalik ako para ipagiganti at pakasalan ng aking iniirog na si Maria Clara. Subalit nawala ang lahat ng iyon. Ang pagbintangan nila ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niya, hindi mo ginusto ang lahat. Nasilaw ka lang sa galit at paghihiganti. Kagustuhan niya ang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano nang dahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang pasya. Ano ang iyong ibig sabihin? Kagustuhan niya ang lahat ng nangyaring ito? Walang makakapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit, kailanman ay hindi siya naghahangad ng masama para sa atin. Sapagkat hindi niya nais ang paraang iyong ginawa. Hindi kailanman mapapawi ng kasamaan ang isa pang kasamaan. Walang nalilikha ang puot kundi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang makapagliligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapakasakit. At ang pagpapakasakit ay pag-ibig. Maraming salamat, Padre Florentino. Mas payapa na ang aking kalooban. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Naway, makasama mo na ang iyong mga mahal sa buhay na namayapa sa paraiso kung saan hindi ka na maghihirap. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat, ngunit kung kailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng amo. Pansamantalay, diyan ka muna. Hindi makababaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman.